Humarap sa media si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa dinaos na launching ng Peace Village exhibit sa isang mall sa Davao City na pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Eastern Mindanao. Ang nasabing exhibit ay naglalayong ipakita ang mga ipinakikilos na peace initiatives ng mga otoridad sa pagpapanatili ng insurgent-free status ng buong Davao Region. Sa kabilang banda, sinagot rin ng Vice Presidente ang usapin tungkol sa confidential funds ng Department of Education kung saan inihayag nito na may legalidad ang paghingi ng kanyang tanggapan sa nasabing confidential funds. Dagdag pa nito, anya'y nagagamit naman sa tama ang hininging pondo para sa mga proyekto ng DepEd upang malabanan ang iba't ibang uri ng extremism at panghihikayat ng mga hinihinalang buhay pang mga rebelding grupo sa mga batang mag-aaral para sa insurhensiya maging ang pagkakadawit sa pagpupuslit ng mga ilegal na droga. May basehan raw sa batas ang paghingi ng naturang pondo at nakadepende sa pagsang-ayon ng Senado at Kamara ang magiging disbursement nito. Ito ay sa kabila na nakuhang 125 million peso na confidential funds noong nakaraang taon na kusang inaalmahan nila ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Makabayan Bloc at ni Senator Risa Hontiveros dahil sa napakalaking halaga nito kung ikukumpara sa mga naunang vice presidente ng bansa na konti o walang natatanggap na confidential funds para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Merong basehan sa batas ang paggagamit ng confidential funds. And until now, there is no proof of wrongdoing sa Office of the Vice President or even sa Department of Education sa paggamit ng confidential funds. It was duly approved ng Congress and it was dispersed and utilized according to law. Ang confidential funds sa Department of Education ginagamit namin in relation to national security because basic education and national security is intertwined. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montesilio, nag-uulat para sa the number 1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!